Hello mga miso, ayan, nandito nga pala kami sa bahay nila mama. Andun kasi si mama sa bahay ng ate ko. Kaya dalawa lang kami ng anak ko na nandito. Kasi nga nakikiwifi ako kala mama. At ayan yung anak ko, nagkakalat na nga rito. At hindi pa nga nakontento, pumasok pa nga dito sa lagayan ng bata. Diba napakakulit? Kanina ko pa nga siya naamoy tae. Pero nga ayaw niya nga talaga magpahugas. Kaso nga hindi ko na nga kinakaya yung baho ng tae niya. Ayan, kahit ayaw niya nga, pinilit ko talaga siyang mahugasan. Kasi nga kahit nga may sipon ako, sumisingit nga yung amoy sa ilong ko. Ano ba naman kasi tong bata na to, kailangan niyo pa nga suyuin bago nga mahugasan ng puwit. Dito nga umuwi na nga rin pala kami sa bahay. Bigla ko nga palang naalala, ang dami ko nga palang tutupiin. Mga ilang araw na nga rin pala itong nakasampay. Ay ngayon nga lang natuyo. Gawa nga ng palagi nga umuulan. Kaya nakakatamad talaga kuhain yung sinampay. Kaya mabuti na nga lang wala nang masuot yung asawa ko. Pakuha tuloy ako ng mga sinampay. Kaya ayan, napatupi tuloy ako. At medyo sinisipag nga rin ako magtupi. Gawa nga na may bago na naman akong Dorobox. Ang hirap kasi talaga magtupi, lalo na nga pag wala ka na nga malagyan ng mga damit. Kaya mabuti na nga lang nagka-Dorobox na ako. May Dorobox naman talaga ako dati pa, kaso nga lang nasira na. Buo pa naman, kaso nga wala nang takip yung mga harapan. Kaya ayun nga, naisipan ko na nga lang ibigay sa ate ko. Ito nga rin pala yung kulay ng una kong Dorobox. Kaya ayan, naalala ko na naman yung Dorobox kong una. At mabuti nga may Dorobox na ako dahil nga itong dating nilalagyan namin ng damit, nilalagyan ko na nga lang din ng mga kumot. Gawa nga ng marami nga akong kumot at saka bedsheet at saka mga kortina. Halos lahat kasi yan ginagamit ko, kaya pagdating sa labahin, ang dami ko talagang lalabahan. Nang pagkatapos ko nga magtupi, dumiretso naman ako dito sa may lababo. Para nga maghugas. Onti lang naman kasi itong hugasan ko. Dahil nga nagluto nga lang ako ng Lucky Me dyan tsaka itlog. Dumating kasi yung asawa ko at inutusan nga ni Papang kumuha ng gamit. Kaya yun, pinakain ko nga muna. At ayun, nagkahugasan tuloy ako. Stayin nga pala ngayon yung asawa ko, pati yung papa ko. Kaya nga hindi masyado masakit yung ulo ko dyan. Dahil nga sumasakit talagang ulo ko pag nandito nga yung asawa ko. Kaya dalawa nga lang pala kami ng anak ko sa bahay natutulog. At kagabi nga, dun nga pala kami kila mama natulog. Gawa nga na nagkwentuhan silang nakakatakot. Kaya ayan, natakot rin ako. Kaya nakitulog ako sa bahay nila. At puyat pa nga ako dahil nga hindi talaga ako makatulog. Mga alas 4 na nga rin pala ako nakatulog kahapon. Kaya ayan, bangag ako ngayon. Nang pagkatapos ko nga maghugas, bubuksan ko na nga rin pala tong Christmas light ko na kinabit. Gawa nga ng madilim na rin. Hindi ko na nga lang pala bubuksan yung ilaw dito sa labas. Kasi nga bubuksan ko naman yung Christmas light. Hindi ko na nga pala na-videoan yung pagkakabit ko niya. Gawa nga nang naiinis nga ako dahil nga ang dilim ng camera ko. Kaya hindi ko na nga lang talaga siya binidyohan. Dahil nga pala itsura ng kinabit ko. Hindi nga pala kita dyan yung mga bulaklak na kinabit ko. Dahil nga pinatay ko nga yung ilaw. Para nga mas lalo nga mapansin. Siyempre, tuwan-tuwa nga yung anak ko dyan. O, paano yan? Hanggang dito na lang. Paalam. Bye-bye.